That's why, tagalang Diyos sa mamanal, purihin ka, Panginoon. Ganito ang panahon, Lord. Hintay kami nakaganapan ng kilang Diyos. Alam namin na tama po ang aming destinasyon, ang aming direksyon ng kilang Diyos. Ang iyong pag-giya sa amin, Panginoon, hintay namin, hindi kami, Lord, gagawa, Panginoon, ng labas sa iyong kalooban ng kilang Diyos. Kaya maraming salamat, nawa, nalugod ka, Lord, sa aming handog. Sa araw na ito, Panginoon, maraming salamat, Lord. Kunting handog namin, nawa ay kagalakan sa iyo, Panginoon. Patuloy kang magbigay sa amin ng giya, Panginoon. Patuloy kang magbigay ng kapayagan, Panginoon. Puring ka na kailang Diyos, ikaw pumangulang sa aming gawain na kailang Diyos. Ito kasimple, Lord, alam mo kaming sophisticated na paraan na upang malugod ka na kailang Diyos. Ganito lang naabot namin, Panginoon. Pero may mga kapareho, Lord, na pangyari po sa kasaysayan, sa Biblia. Simple lang, pero ito, ginagayahan mo, Panginoon. Kabangon na, Lord, sa kapagsilita, Panginoon, nawa ay yung salita ang siyang i-glorify, Lord, hindi po ang aming mga haka-haka, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ito lahat ng mga. Amen. Amen. Tuloy tayo. Yung sinabi ko kanina, habang nakamute ako ay thrilling po. Hindi lahat ng mga tao po ay nakakabasa sa panahon. Maliban na lamang kung nag-iya po sila sa Espiritu Santo. Pag malaki natin, tulad natin, mapalad po tayo. Kaya ating ibalik po ang lahat ng pasasalamat sa Panginoong Diyos. Feeling po ito feeling na yugto po ng kasyasayan. Dahil ang stand po ni Netanyahu at yung mga far-right leaders ng Israel po, ay hindi po isuko ang Gaza. Pero pipilitin may mga pronouncement na si Trump na sisikapin yan magkaroon ng peace treaty ang Hamas sa Israel. Mukhang imposible yan kasi gusto ng Israel peace treaty pero hindi na iiwanan yung ang Gaza. Hindi iiwanan nila. Manatili sila doon. Pero ang demand po ng kalaban ng Hamas ay mag-withdraw po ang Israel totally. Tulad sa ginawa sa Hezbollah sa Lebanon. Kaya mo sa Lebanon, hindi nag-uutos nga ang Israel na magsibalik na kayo. Yung nakatira sa norte, magsibalik na kayo sa inyong mga tahanan. Hindi sinabi yan ng Israel. Kasi alam nila na traidor yung mga Hezbollah, mga kapatid. Tingnan mo, ang Lebanon, bumalik sila sa mga tahanan. Wala silang kamalay-malay na mapinsala sila, mga kapatid doon. Kaya mo, palaging sinisira, binabiolate ang usapan. Kaya hindi naman ang Israel, tinitira nila. Usapan. Pero patuloy ang smuggling ng kanyang armas. Papunto sa sa Lebanon, galing siya rin. Tinitira nila kayo. Kaya punta ko dyan na ang treaty na yan ay hindi yan Naman ang bilin to, ha? Ito kinandala magtakan. Ano yung dinig na kayo. Dinag kayo. Kaya, mabaliwala yung treaty na yan dahil gusto lang ni Biden dahil palis na si Biden na magkaroon naman ng marka yung kanyang presidency. Ngayon, si Trump kasi nangako si Trump na lahat ng giyera ay titigil niya. Okay lang yun. Tigil. Ukraine, Russia, tigil niya. Yung Hamas, itigil niya. Kaya lang, ang demand ng Hamas ay mag-withdraw ang buong IDF doon sa Gaza. Hindi papayag. Naniwala ko hindi papayag. Kasi nasa kalooban si Netanyahu at yung mga kasama niya. Sa Secret 12. Nasa kalooban. Si Trump ang lilihis sa kalooban ng Panginoong Diyos. Bakit? Palisin yung Israel, hindi naman pwede yun. Hindi pwede. Tuloy-tuloy na kaya, wala nang panahon eh. Kahit tansyahin natin, wala nang panahon na maglaro-laro ang Israel. At babalik yan si Trump. Maging kalaban yan. Maging kalaban tuloy yan si Israel. Kasi kung hindi si Trump kakalaban si Israel,
Ano mangyari? Hindi makakasalakay yung mga kalaban. Kasi nandiyan yung Amerika eh. Hindi makakasalakay. Oh. Kaya naniwala ako na ganun ang eksena sa unahan. Kaya thrilling nga, habang tayo nakamasid, parang sine, oh, makikita natin, pero mo kapalad natin, nakikita natin ang kaganapan sa huling panahon na hindi alam ng marami sa mundo. Tayo lang nakakita na ganito pala. Ha? Puro katanungan sa ano kaya sa huling panahon? Ano kaya itong sa finishing line ang mangyayari? Pinakita natin mga pangyayari sa mundo, nakikita natin, pero hindi nawabasa ng taong walang kapayagan yan. Yung mga may kapayagan lamang po ang nakakabasa niyan. Ayun. Kaya yun ang mangyayari doon. At ang promised land ay napakalaki. Ang promised land, kasama ang Jordan yan, maliwanag, napaka-ano yan. I-Bible study natin yan sa sunod. Hindi lamang yan sa millennium na sinabi po ni Ezekiel, hindi po, bago sila pumasok sa promised land, galing sa Egypto. Kung basahin natin yung numbers. Numbers 33, 32, 33, 34, makita natin na nag-set na ang Panginoong Diyos ng boundary. Yung mga teritoryo nila, nag-set na doon. Bago pa man dumating sa panahon ni David, ni Solomon, mayroong boundary po ang Panginoong Diyos. At kasama ang Jordan. Kaya nagpapakita, salamat din sa Panginoon, mayroong mga grupo po, mga denominasyon, na nakita nila, hindi kasama natin yan Hindi yan end-time movement Hindi yan Peta Assembly Church Kaya nagpasalamat na kailang mayroon siya, iba ang kanyang doktrina mga kapatid. Kasi si Kristo ay Diyos. Yan ang kaibahan pero nakita nila ang Biblia, nasusukat nila. Kaya nga pinapakita ko yung ibang mga maps, mga kapatid. Ganun po ang nasa sakupan ng Israel, mga kapatid. So pangako naman ng Panginoong Diyos, I will plant you to the place where I promised Abraham, Isaac, and Jacob. Doon tayo. No? Pag sinabi ng Panginoong Diyos, ay magaganap talaga yan. Dito sa ating paligid, ating environment, kanya-kanyang pagsubok yan. Kami, gabi ang pagsubok namin din. Hindi lang kami ganong nagingay. Hindi kami nagano-gina kasi umasa kami sa Panginoong Diyos. Kagalingan din. Hindi namin sinasabi kay sa bida, yung kanyang mga karamdaman. Dahil sa Panginoon namin didirekta ang aming pag-asa sa kanya. Ang aking sangbahayan, pamilya ko. Talaga nakapasok demonyo. Nakapasok talaga demonyo. May sabihin ko na kasi church matter na ito No? Hindi ko pa lagi iladlad nakapasok talagang demonyo sa amin. Wasak yung pamilya ko. Wasak yung pamilya ko. Na mahirap pa rin. Mahirap man aminin, pero wala talaga. Bala ng Panginoong Diyos doon. Hindi naman pwedeng ang Panginoong Diyos ang lulod-luhod. Hindi naman pwedeng kailangan magbago na kaisipan. Kasi nasira na nakapasok talaga. Sa ako lang magsabi nakapasok talaga. Kaya gusto sirain nga Dahil siyempre pag siraan na kami, sira na ako, wala na. Magtagumpay na. Nagsasabi na sila ang katotohanan. Sila ang dito sa buong Pilipinas, silang katotohanan, mga kapatid. Ang akin lang masabi, mga kapatid, naniwala ako sa vaccine, warning ng Panginoong Diyos. Imposible yun na magkamali yung bakuna na yun na warning po sa atin. Kasi nakikita natin yung aftermath ng bakuna. Dami, nadadali. Mga batch ko, mga kaibigan ko, si Johnny, malapit sa pamilya, ang kanyang anak, mga kapatid, yung kilala natin na malusog, nawala na. Kasi, ano ba yung nangyari? Hindi pinatay mo? Patay mo na. Patay mo na yan. Pag-live mo lang.
ganun ang takbo ngayon, magkabilaan tayo ng pagsubok. Pero sabi naman ng Panginoon, I will not leave you nor forsake you. I am with you always, even unto the end of the world. So, malapit ang finishing line, nakikita na talaga natin. So, praise the Lord. Kaya, hindi pwede matupad yung mapipilit yung mga namumuno sa Israel na si Trump ang masunod. Kaya malaking away to, malaking away. Kung ano po. Kala ni Trump ay masunod siya lahat. Then, Ano po po, Trump eh. Bida na siya. yan ang silitilik sa January 20 pa siya. Sabi niya, bago siya umupo, kailangan mayroon ng ceasefire ang Israel-Hamas sa Gaza. So, si Trump eh. So, lalabag siya sa kalooban ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Yan ang guide natin, ang salita ng Panginoong Diyos. Lalabagin niya yun. Si Netanyahu, manatili yan. Kasi nakasulat na eh. No, the governors of Judah, sabi, is like a blazing pot upon the fire. So, akala ni Trump, madadala niya si Netanyahu, si Ben-Gvir. Tama lang yung tinanggal si Galan. Si Galan, tama lang yun kasi lihis sa Panginoong Diyos yun eh. Lihis ang gusto niya, yun nga, mag-withdraw sila sa Gaza. Ayaw ni Netanyahu. Siya, kuntsaba kay Biden. Si Galan. Tinanggal nga talaga ni Netanyahu, mga kapatid. So, ganun, nakakabasa po tayo, praise the Lord, dahil sa salita ng Panginoong Diyos. Pero hindi kasi detalyado po ang salita ng Panginoong Diyos, ang propesya, pero mabasahin natin ang mga pangyayari. Ganun lang kasimple yun. Guide natin ang banal na kasulatan. So, ang ating topic ay identifying the beast, mga kapatid. Malakaraan. Wala tayong, nag-skip tayo last Sunday, at ito naman tayo. Ngayon, part 2 ng ating identifying the beast. Kasi parang nawawala, parang sa common parlance po natin, ating colloquial na salita ay parang nalalagyan. Yung mga evangelicals, yung mga sikat na mga filmmaker, mga sikat na mga preacher, tele-evangelist, na parang winawala nila yung presentasyon kung sino yung hayop. Sino yung tao. Dalawa kasi ang tinutukoy sa Biblia na hayop. Yung sistema at yung Antikristo, yung hayop na tao. Dalawa. Dapat magkikita natin. At hindi naman nagkulang si Daniel, mga kapatid. At dito pa lang nung si Nebuchadnezzar po, identifying the beast ang ating topic. Dito sa chapter 2 ng Daniel, nung napuno na si Nebuchadnezzar na lahat ng mga magkukulam, mga soothsayers niya, mga taong magagaling, mga taong matatalino sa Babylonia po ay hindi po makapag-recall kung ano po ang kanyang napanaginipan. Dahil nakalimutan niya eh. Ano yun? Tabulabog siya. Ano ba yun? Lahat ay pugutan ng ulo. Kasama siya si Daniel, si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego. Dahil hindi sila makapagbigay. Matitrip po ang panaginip ni Daniel, mga kapatid. So, ang kanila pong walang iba po silang ginawa, kundi ang Panginoong Diyos. Sabi niya, ay mayroong isang makapagbigay ng sekreto. Makapagbigay ng sekreto. Kundi ang Diyos sa langit, sabi
Sabi po ni Daniel, the God in heaven that revealeth secrets, and make it known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Yun ang sabi doon. Ito, ang binasa ko niyan ay sa Daniel chapter 2 verse 28. Kaya nung unti-unting pininto ni Daniel, ang nangyari ay siguro ay tungtuwa siguro si Nebuchadnezzar. Sabi niya, sabi ni Daniel, nangyari yan, mahal na hari. Na ang iyong panaginip, siguro gising siya, nagbulay-bulay si Nebuchadnezzar, naging panaginip. Parang nawala yung vision niya, mga kapatid. Meron ganon, di ba? Sa kaisip natin po ay papalitan nyo ng parang panaginip. Iba, vision na yan eh. Nakaka-relate ako niya kasi hindi lang between dream yan at saka vision. Parang pelikula kasi ang nakikita mo sa harapan mo. Thy dream and the visions of thy head upon thy bed. Habang nakahiga po si Nebuchadnezzar, ayun nga nangyari. Sa kanya pong pagmamalaki, mga kapatid, Nebuchadnezzar, yung naging arugante siya, naging mayabang siya sa kanyang achieve. Recording in progress. Nagtiwala kay Kristo. Nagtiwala kay Kristo. Nagtiwala naman kami. Diyos nga namin siya. Yun, mali yun. Mali yun, mga kapatid. Mali yun. Idolatry na yun. That we should be to the praise of His glory who was trusted in Christ, in whom He also trusted. Sabi, na kayo rin ay nagtiwala. After that, you heard the word of truth. Matapos marinig nyo ang salita ng katotohanan. The gospel of your salvation. Ang ebanghelyo. Napakasimple. Ano ba yung ebanghelyo? Good news lang yun eh. Good news ang ibig sabihin nun. Evangelion sa Greek. Good news lang yun. At ang good news, si Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sino man ang sumasampalatay sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakasimple naman pala. Hindi po simple yan. Simple sa nakakaunawa. Pero sa hindi nakakaunawa po, ay wala yan. Complicated. Polluted ang kaisip nila dyan. Kasi papasok talaga idolatry. Praise God! Yung idolatry na yan, na yun po ang nagpawalang bisa sa ating kaligtasan, mga kapatid, ay wala na po sa atin. Dapat, pag may magtanong, sino ba si Kristo sa iyo? Kristo na nga eh. Pinahiran nyo, no? Tandaan yun. Yung pinaka-baseline. Kristo na nga eh. Hindi na tayo magkakamali. Huwag na tayo lumagpas doon. In whom also after that ye believe. See? After that ye believe. You will sealed with the Holy Spirit of promise. Yun ay, Holy Ghost yan. Holy Spirit pala. Hindi, nagkamali tayo dahil sana yung maroon tayong muscle memory ng ating dila. Hindi, mga kapatid, Holy Spirit of promise. Holy Spirit baptism po yung mga kapatid. After that, ye believe. Napakasimple man pala. Kasi ang Holy Spirit po ang siyang tatak, which is the earnest, paunang bayad of our inheritance, ating mana, until the redemption, hanggang sa katubusan ng kabuuan, ng kabuuan, kasi alam natin po ay buo yan, buong pangako yan sa mga taong binigyan ng kaligtasan, mga kapatid, dahil sa pananampalataya. Napaka-simple naman pala. Napaka-simple naman pala. Kaya pagdating natin sa Revelation 19, napakasimple naman pala, Revelation 19, makikita natin, ito po, ito ang paghahanda. Let us be glad sa 7, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. Unfinished pa yan, unfinished
Ang ginamit po ay present perfect tense, mga kapatid. Unfinished pa yan, unfinished na time, mga kapatid. Hanggang ngayon, naghahanda pa rin ang kanyang asawang babae, mga kapatid. Hanggang ngayon. The marriage supper of the Lamb, mga kapatid. Oh, yan ay marriage supper, not marriage supper, marriage of the Lamb. Yung pag-iisa dito sa guest chamber ng Panginoong Diyos. Kaya importante po ang presensya po natin. Importante po ang ating mental faculty, mga kapatid. Kaya, hindi nagkamali si Apostol Pablo, sabi niya, do not forget the assembling of the saints. Ha? Isang malaking palatandaan yan, mga kapatid. Nandiyan naman kasama naman ko sa bahay. Kasama naman ako sa bahay. Bakit? Ha? Kaya ba tayong iligtas ng asawa natin? Kaya ba tayong iligtas ng tatay natin? Kaya ba tayong iligtas ng ating asawa? Hindi po, hindi kaya. Anong palatandaan na yung asawa natin at ikaw ay kakaibang paniniwala? Ha? Kakaibang paniniwala ay klaro, ang Biblia po ang siyang nagbibigay ng clue yan, mga kapatid. Ha? Ano yun? Ang mga clue. Ayan, pupuntahan natin mamaya. Had made herself ready. Unto her was granted that she should be arrayed in fine linen. Ha? Suotan siya ng pinong lino. Malinis na puti. For the fine linen is the righteousness of saints. Yun ay simbolo yan. Sabi ko nga, binabroad yung righteousness of saints, mga kapatid, kasi kasama ang sanctification doon, kasama yung pagpawalang sala. Ano yung sa English yung pagwalang sala? Isang termo doon na imbis sa magkasalanan mo ay yung justification. Tama ba yun? Justification. Na-justify na tayo. Justification yun. Okay, ibig sabihin, dapat tayo ay parusahan, dahil na-justify natin, wala tayong kasalanan, hindi natin kasama sa parusa. Mga kapatid. So, ganun kasimple, mga kapatid yun. Pwede ba tayong, wala man sinabi na maghatol tayo, wala. Pero nakakatulong yun, mga kapatid. Pakiano yung Sir Diana, Jojo, yung pakimute lang, yan. Hindi na ang signal din. Yan, narinig namin, yung praise the Lord. Hindi na ang signal din. Bakit? Talagang ganun, wala tayong magagawa yun. Ganun lang kasimple yun, pero hindi tayo inutusan para maghatol. Sino maligtas, hindi maligtas. Pero makikita natin, mga kapatid. Sabi, paano malaman natin? Kasama natin sa pagkainan. Ito po yun. Ito makikita natin. Napakasimple lang yun. Punta tayo sa Punta tayo sa Matthew 12. Matthew 12 ba yun? Tama. Ito, Matthew chapter 12, verse 33. Sama natin yung 33 kasi binabasa po yung ating mga salita, mga kapatid. Our words are destined. Ika nga, may patutunguhan po yung bawat salita natin, mga kapatid. Our words are destined, mga kapatid. Mayroon patutunguhan. Hindi lumabas sa bibig natin, mga kapatid, dyan. Kasi mayroon mga unspoken words Pero unspoken words, hindi naman tayo hindi ako naniwala sa mga Stoic principles, mga kapatid. Pero dito sa Biblia, marami yan.
Ang sinasabi, stoicism, marami yan. Yung unspoken words, mga kapatid, ma-reveal yan. Paano ma-reveal yan? Ito, testo 3. Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree corrupt and its fruit corrupt. For the tree is known by his fruit. Klaro naman yan, totoo talaga yan. Ang punong kahoy ay malaman sa kanyang bunga. Siyempre, kung guyabano yan, guyabano, magtaka ka ba, ba't mangga ang bunga? Ay hindi, teknik yun. Ano yun? Ang tawag doon ay grafting yun, grafting. Hindi yun ang ibig sabihin natin. Mayroon mang grafting sa Biblia, mayroon din. Mayroon din grafting. Ginamit siya ni Pablo, mga kapatid. Doon sa Romans chapter 10. Ginamit siya para maunawaan natin. Tulad tayo, mga kapatid, hindi anak ni Abraham, but we are grafted into the family of Abraham upang magkakaroon ng kaligtasan. Abraham hanggang kay Israel. Therefore, O generation of vipers, how can ye being evil speak good things? How can ye being evil, sabi po ng Espiritu, sabi ni Jesus, O generation, lahi ng mga ulupong, how can ye being evil speak good things? Mga kapatid, kasi yung magkukunyari tayo, malaman din. Bakit? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh, mga kapatid. Kaya ang ating bibig po, ay hindi po, ang bibig po ay magsasabi ng totoo yan. Yung ating konsensya yan, mga kapatid. Kahit hindi ka, paano hindi nagsasalita? Paano hindi nagsasalita? Mayroon ba ang palatandaan? A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things. Yun. And an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. So hindi ka pwede, ang tao hindi po pwede magkukunyari, mga kapatid. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Mag-give account yun sa mga taong hindi Kristiyano po yun. Walang kaligtasan, mga kapatid. Kasi kung tayo ay nagkakristo na, ay wala na. Free na tayo sa judgment na yan. Kung hindi nagsasalita, malaman pa rin. Palagi natin alam yan eh. Doon tayo sa 1 John. Dati, hindi ko alam na pwedeng gagamitin itong talatang to. Salamat na nakita ko nga, nabasa natin na. Sabi po sa 1 John chapter 3, verse 18, sabi po rito, sabi ni Juan, Apostol Juan, 18, My little children, let us not love in word. Huwag tayong magsabing pag-ibig sa salita lamang. Neither in tongue. Sa ano lang, sa dila lang. Ibig sa bibig lamang yan. But indeed, and in truth. So kahit po magsasabi tayo na magandang pananalita, magkagamitin natin ang ating bibig, we use enticing words, mga kapatid, magaling, di dumero ang ating salita. Pero ang ating gawa ay kakaiba. Hindi yan nagkakasundo, malaman na hindi tayo tao, mga kapatid. Hindi totoo yung ating mga sinasabi. Kasi ang totoong sinasabi, yung mga unspoken na mga salita, mga kapatid, ay hindi yan in contrast, mga kapatid, sa totoo pong ginagawa natin. So, sabi ni Pablo, neither in tongue, but in deed and in truth.
Katotohanan, may gawa at katotohanan, mga kapatid. So malaman talaga. May palataya naman ko. Naniwala ako sa rapture. Naniwala ako sa rapture. Pero, ang isip mo, bahala na kung may rapture o walang rapture. Manatili ako rito. Kasama ko, katabi ko naman ang asawa ko. Nakaupo kami. Kasama ko sa higaan. Hawak lang ko sa kanya para ma-rapture. Kapatid, malalaman talaga kung ikaw ay mananampalataya o hindi, mga kapatid. Paano malaman? Sa gawa, mga kapatid yun. Sa gawa, hindi po yun hindi po dapat magkaaway yung ating magandang mga sinasabi at sa ating gawa. Kaya yun na yung sabihan ng mundo, action speaks louder than words. So yun, gustong-gusto ng mga Stoics niyan, mga kapatid. Yung mga spoken words. Pwede ito na sa Biblia yan, huli na kayo. Huli na kayo. Kalaban po yung mga Stoics, mga kapatid. Ibang turo niyan, hindi naniwala kay Kristo yan. Hindi naniwala, daming hindi nila pinaniwalaan, mga kapatid. Yung kanilang paniniwala na maligtas ang tao, ay walang original sin, maligtas ang tao kapag gumawa ng mabuti, yun. Hindi po totoo yan, mga kapatid. Hindi po maligtas ang tao kung wala po ang pagtanggap po sa ebanghelyo po. Ebanghelyo. Yun lang po ang kaligtasan, mga kapatid. Ngayon, kung hindi tayo sumusunod sa ebanghelyo, isang ebanghelyo yun, huwag pabayaan na pagkakatipon ng mga banal, ebanghelyo yun. Sabi pa ni Jesus, sabi ni Jesus sa Matthew 24:13, sayin natin para klaro. Sa Matthew 24:13, itong palatandaan talaga na yung klaro na ligtas ito, nakaabot sa hangganan Sabi po rito, but he that shall endure unto the end. The same. Klaro naman yan. Hindi naka-endure, kasi iba yan. Hindi naka-endure, napunta sa ibang kupunan, napunta kung sino, napunta sa Islam, hindi malaman kung gaano ka, doon mo malaman ang kanyang isip na gaano ka corrupt, kung gaano ka confused, mga kapatid. Nasa Babylon siya, nasa Babylon. They're confused. Babylon means confusion, mga kapatid. Hindi ang malaman, mga kapatid, no? Naging pastor ay bumalik sa Katoliko. Sus! Confused yan, mga kapatid. Wala ka ng nasa Protestant ka na, hindi ka na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tapos babalik ka doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Anong masabi mo niyan? Sinatulan ka na salita ng Diyos na. Kahit yung hindi tao maghahatol sa iyo, ang Diyos na mismo magsasabi, andoon ka na, Protestante ka na, palagay natin, we'll give the benefit of the doubt. Protestant, any Protestant, Baptist man, kasi meron nakikita dito sa internet, pinagmamalaki nila, tanong, pastor yan, ikaw rin, pastor, bumalik ka na sa pagkakatoliko. Nag-aaral pa ng ilang taon, ang tawag doon ng Jehovah's Witnesses, mga kapatid. Tapos ay bumalik, sikat siya doon sa mga Katoliko, mga kapatid. Sabira mo, dami natutunan niya, mga Greek, mga Hebrew, mga kapatid. Tapos babalik siya doon, sa Katoliko na pagsamba sa Diyosan. Wala na. Makikita natin na hungkag yung buhay niya. Wala. Confused yung taong yun. Di dapat higong malaki yun, mga kapatid. Hindi maintindihan niya ang buhay niya. Bakit ganun? Napakasimple lang yun. Maging ang kadyusan ni Kristo ay hindi mo maintindihan. Napakasimple lang yun. So, action speaks louder than words, mga kapatid.
Igalang natin po ang presensya ng Panginoong Diyos. Igalang natin ang gawain ng Panginoong Diyos. Yun ang masabi ko. Igalang. Igalang kasi yung gawain po ay presensya ng Panginoong Diyos yan eh. Galang natin yun. So, makikita natin kung tayo ay sumasabalataya hindi. So, balik tayo doon kay Daniel. Naniwala ba kayo kay Nebuchadnezzar na matalino? Napakatalino ni Nebuchadnezzar, mga kapatid. Kaya lang, nasira sa kanyang ambisyon. Napakatalino. Nung sinabihan niya, siya ni Daniel, tanggap agad niya, mga kapatid. Wala namang ibang makaka-recall ng mga panaginip na nakalimutan. So, sabi ng kanyang mga sutsiyos, walang ganun, mahal na hari. Walang sino man tao maka-retrieve ng panaginip mo. Kasi, pugutan ng ulo natin. Maliban kay Daniel at sa 3 boys, sabi, bigyan mo kami ng oras man lang, kaunti lang panahon. Mayroong kaming Diyos sa langit na magsasabi ng kung ano man nakalimutan na panaginip na yan. So, nung sinabi po ni detalyado po, sinabi po ni Daniel kasi dito po di tayo magkakamali, mga kapatid, kahit tabunan nila, mga kapatid, ang identifikasyon ng hayop, dito pala kay Nebuchadnezzar, alam niya na kasama siya sa hayop na yun. Kasama siya sa hayop na yun. Yung passive way, kasi wala naman siya, hindi naman sa tagal ng ilang libong taon. Pero kasama siya doon, ang kanyang kaharian. Swerte pa nga siya. Dahil nung binigay ng Panginoong Diyos, ang panahon na, yung subset ng oras, binigay niya una kay Nebuchadnezzar, ikaw, hari ng mga hari. Sabi po, hari ka ng mga hari. Binigay ng Diyos sa'yo, ang kaharian, kapangyarihan, ang kalakasan, kalusugan at kaluwalhatian. Lahat ng nanirahan sa lupa, maging mga hayop ay sa iyo. Sa iyo, sabi po ng Diyos kay Daniel, kay Nebuchadnezzar, ikaw itong ulo na ginto. Nakita. Ito yung na-recall po o na-retrieve po na panaginip. 31. Thou, King, sawest and behold a great image. Yun, malaki imahe yun. Malaki. Giganting imahe. Nasa harap niya, habang siya nakahiga. This great image whose brightness was excellent, sobrang nagliliwanag, mga kapatid, stood before thee, and the form thereof was terrible. Nakakatakot ang itsura nito. This image head was of fine gold, pero ang ulo na yun ay fine gold. His breast, his arms of silver, his belly and his thighs of brass, his legs of iron, his feet part of iron and part of clay. Thou sawest still that the stone, ang ano yan, kasaysayan niya ng sinurkat po ng Diyos kay Daniel. Kasaysayan ng panahon. Kasaysayan ng panahon yan na sinabi po, ilang mga talata lamang. Thou sawest still a stone was cut out without hands. Yun, pero mo, pinutol ang bato, isang boulder, mga kapatid. Pinutol, na walang nakita ang kamay, which smote the image upon his feet. Tumba, mga kapatid. Smote the image upon his feet. That were of iron and clay, and break them to pieces. Basag po yung imahe na yun. Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together, and became like the chaff of summer threshing floors. Para naging tahip, mga kapatid. O dust, mga kapatid. Nakikita ano yung sagikan? Kung tayo nagpapagig, nagpapahangin, yun. Yan ang description dito, chaff of the threshing floors. And the wind carried them away, and no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain. Symbolism ng mountain sa scripture, mga kapatid, ay kaharian yun. A great mountain, and filled the whole earth.
Ano yun, sa millennium na yun, hanggang itinidad na po yun, mga kapatid. Ang kaharian ng Diyos. Na-subset doon 1,000 years reign of Christ po. So, di ba, maliwanag dito? Ang ulo, tapos ang dibdib, at saka braso, may mga kanya-kanyang description, mula sa mamahalin na ginto ay nagiging silver na lamang. Panahon ay matapos din. Ang buhay na tayo ay matatapos din. Patanda na patanda tayo. Dalangin natin na hindi tayo abutan ng pagkalagot hininga. At nakita na natin itong palatandaan, tuloy-tuloy na mga kapatid. Basta maglingkod sa Panginoon. Huwag lumayo sa Panginoon. Maglingkod sa Panginoon. So, tuloy tayo. So, dito po ay klaro, mga kapatid. Kaya ko binigyan ng din dito dahil ang mga tele-evangelist, mga sikat na mga mangaral ay iniiwas yung hayop. Iniiwas. Paano mang hayop ay New York na hayop? Hindi na. Mukhang may bayan na yun. Alam mo yung mga pasikot-sikot ng mga kabal, ang mga deep state kung tawagin nila. Tulad ng Pilipinas, kaya ganito ang Pilipinas, wala na, napasakop sa deep state napasakop sa kabal Pero alam natin na hindi naman magtagal yan, kabal-kabal na yan. Sandali lang, medyo magkakaroon ng success yung kabal. Maroon. Huwag tayo magpasama roon. Dahil sigurado, likupar po tayo. Yung kabal. Alam natin ang kabal. Malakas lang yan sa last 3.5 years Palagay natin. Buong 7 years. Pero hanggang doon lang siya, mga kapatid. Bakit? Ating nabasa na nakita ng bato. Nakita ng bato ni Nebuchadnezzar na nahati. Nabiak, na walang kamay. At yun nga, yung bato na yun ay naging yung nag-smote, yung bato na yun, upang masira yung imahe, ay naging great mountain. Ayun na yun. Ang pag-aari ng Panginoong Diyos yan, mga kapatid. Una sa milenyo, tapos doon sa eternity na. Si Jesus ay 1,000 lang. Ang mga banal, 1,000 lang. Ang pag-aari. So, ganun lang yun. Hindi naman natin, ngayon, kung ayaw natin sumama, kasama naman to sa Ebanghelyo, ayun na, likupay ron. So, alam na natin, kasi alam na, palit-ulitan natin to. Dito sa 7, binigyan din ito, mga kapatid ni Daniel, para talagang mailagay sa kisipan ng mga banal, hindi tayo magkakamali. Tinawag ito, di ba, na sea beast. Pagdating sa Revelation 13, mayroong dalawa na doon, sea beast saka land beast, mga kapatid. Hindi ako gagamit yan. Kung anong pagkasabi ng Biblia, masarap gamitin, mga kapatid. Sabi po rito, in the first year of Belshazzar, apo na yan ni Nebuchadnezzar, mga kapatid. Hindi lang gaanong sinabi ni Daniel, gaano kalayo, apo na, parang apo sa tuhod na yata ito, si Belshazzar. Hindi ko binigyan din masyado, basta apo yan siya, hindi talaga anak yan. Pero ang paggamit ay anak, anak siya ni Nebuchadnezzar. Apo na yata, o apo sa tuhod na, si Belshazzar. Doon naabutan nung na-conquer siya ng Medo-Persian Empire. Ito yung hari nito na pinalabas siya ang lahat ng mga gintong lagayan o vessels, golden vessels na galing po doon sa templo po. Sa first temple ng Solomon. At gusto niya, yun ang gamitin niya. Sa kanya, sa mga princess, sa mga malaking tao doon, lagyan ng mainom,
Kasi ang pinupuri niya, hindi ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ang pinupuri niya, the gods of gold and silver, yun. Nagkait ang Panginoon sa kanya. Kaya nakikita siya yung sulat kamay sa dingding. Yung many tekel o parsin. Nakita niya. On that night, mga kapatid, wala na, natalo na siya. Namatay siya doon. Darius the Median took the kingdom, mga kapatid. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions in his head upon his bed. When he wrote the dream and told the sum of the matters, Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heaven strove upon the great sea. Mediterranean po yan, mga kapatid. Europe ang pinakita. Great Sea, Europe, and the Middle East, na kapag yan ay, tulad ngayon ay nagkagulo po, ay apektado ang buong mundo, mga kapatid. Yun. Kayong part ng world dyan, ay sabi nga, Israel is kapraso lang, parang kasing laki ng Mindanao, maliit pa sa Mindanao, kapag nagulo yan ay apektado ang mundo. Ngayon lang kasi nakikita ng Israel ganun kaliit, mga kapatid. Kasi yan ang resulta po ng British Mandate. Pag-assign po ng land doon, ay 30% lang yata ang binigay sa kanila. Ang kalaban po ay 70%. Kaya ganun lang sila kaliit. Pero nangako ang Panginoong Diyos na ibabalik sa kanila, ang lupain nila, kaya malaki sila. Nakita nyo, doon na lang yung tinan sa aking sinesend doon na mga map, yung mayroong post din si Roam tungkol sa map doon. Malaki po, mga kapatid, ang promised land. Hindi ganun maliit, malaki yun. Kasi kasama ang, lumang pangalan ng Lebanon? Ang Phoenicia, kasama doon, unahan pa doon. Kasama ang Tigris Euphrates, Euphrates River, mga kapatid. Kasama, extending hanggang Iraq, mga kapatid yun. Pero hindi naman kinuha nila yung Iraq, mga kapatid. Pero ang Syria, kasama dyan. Ang Damascus kanila yan sa Promised Land, mga kapatid. Yun. Kaya hindi po maliit ang Israel. Malaki po yan. Promised Land ngayon eh. Well, Israel maliit, pero ang Promised Land, napakalaki. Malaki. Hindi naman kasi laki. Tulad ng Russia, hindi po. Tulad ng Ukraine, hindi po ganun kalaki. Pero enough na sinabi ng Panginoon, dalhin ko kayo sa lupain na a land flowing with milk and honey. Napaka progresibo po, mga kapatid. Ibig sabihin doon, busog yung mga tao doon. Saan ka makakuha ng a land flowing with milk and honey? Wala namang ganun. No? Figure of speech po lang yan. Figure of speech po lang yan. Na abundansya. Pero milk and honey ay parang tao dito, parang gripo, parang gripo. Heaven strove upon the great sea. Mediterranean po yun. Salamat kami, nakarating kami doon sa Dida. Ganun. Pangalan lang yun. Pero pareho lang naman sa ating sabing dagat natin yun. Pareho sa ating dagat lang naman yun. Punta ka sa Batangas, ganun din yun. Kaya lang, ay yun, sa istorya. Sa world history po, yung Great Sea, mga kapatid. Yung dagat rin naman yun. Sabi ko, Jordan, ilog lang naman yun. Kaya lang, doon lang, nag-umpisa doon ang bautismo, mga kapatid, doon ang pangako ng Panginoong Diyos. Kaya yun ang significance doon, mga kapatid. And four great beasts, mga hayop, marami, apat came up from the sea. Diverse one from another. So, nagmula doon sa, tawag nila ay sea beast, mga kapatid. Four great beasts. Ibig sabihin, yung nakita po ni Nebuchadnezzar, pagdating kay Daniel, mga kapatid, ay
hindi isa, piniliwanag ng Diyos pamagitan po kay Daniel. Ha? Isa-isa po para manuhan ni Daniel ang kaganapan po, mga kapatid. Nakita ni Nebukadnezar pero hindi detalyado. Pag nakita ni Daniel, pinakita ng Diyos kay Daniel upang maintindihan ni Daniel yun. Ang mga transition period, ang panahon, makita niya, kaya nakita niya ang mga simbolo yan, mga kapatid, ay 4 na hayop, malaking hayop, na lumabas doon sa dagat. O doon sa lugar na yun, dagat Mediterranean, mga kapatid, sa Europe yun. Ha? Diverse one from another. Kasi ang Mediterranean, malaking nasasakupan eh. Kasama na yung Italia doon, kasama na yung Bible lands doon, mga kapatid, kasama na yung Norway, Europe nga, kasama na, pati sa kabila ay, kasama na yung magpang-abot na doon sa Red Sea, mga kapatid. Yun. 4 yun na 4. Pero hindi naman sabay-sabay yun. Pero nakita lang din Daniel na, sabi niya, came up from the sea, divers one from another. Isa-isa nakita niya, pero iba ng panahon yun sa application, mga kapatid yun. Kaya ito ng description ni Daniel. The first was like a lion. The first was like a lion. Ano ha? And had eagle's wings. Ang mabaho nga na eh. Pagkaan mo? Yeah. Ako yung assume. And had eagle's wings. I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth, and made stand upon the feet as a man. Ayun, lion. Parang leon, pero tumayo na parang tao. And a man's heart was given to it. A man's heart was given to it. Ito yung word empire, mga kapatid, ni Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Ito na yung Babylonian Empire. Ito yun. Yung una po nakita ni Daniel, mga kapatid, upang maintindihan ni Daniel, may mga kapwa panahon yan. Pagkatapos, and behold, another beast. Another beast. Matapos yung Nebuchadnezzar na imperyo, yung Babylonia, nakita naman niya panibagong hayop. Hayop pa. Kasi ang topic natin, identifying the beast. Hindi tayo magkakamali, mga kapatid. Hindi tayo magkakamali. Ayan ang Diyos na magkakamali kung anong tinuturo natin yung hayop. Hindi. Dito, biblical. Kung magsasabi yung hayop, anong hayop yan? Hindi, ito. Biblical mga kapatid. Hindi tayo magkakamali. Another beast, a second like to a bear. So, kanina, lion. Tapos, ito also na, pangalawa. And it raised up itself on one side, and it had 3 ribs in the mouth of it, between the teeth of it. Yung 3 ribs, 3 kings yun, ang ibig sabihin nun. Sa kasasayan po. Huwag natin emphasize yan. And they said, thus unto it, arise, devour much flesh. Devour much flesh. Yun, yung bear, mga kapatid. Pagkatapos, yun na yung sa panahon ni Belshazzar, mga kapatid, ay natalo po ang Babylon Empire, nakuha po ni Darius. Yun na, ito na yun. Ito yung Medo-Persian Empire. Unang hari si Darius. Ito na, nakalagay rin dito kay Daniel na propesya. 6. After this I behold and lo another like a leopard. Leopardo naman. Ang leopard ay parang tigre yun, di ba? Mano yun?
mabilis yun tumakbo, mabilis umakyat sa kahoy, leopard, which had upon the back of it 4 wings of a fowl. So, wala namang hayop na ganyan. Wala namang hayop na may pakpak. Hindi pa tayo nakakita. Walang hayop na ganyan. Kaya, symbolical ito lahat. The beast had also 4 heads and dominion was given to it. So, leopard ang kanyang forma, pero ang kanyang ulo ay 4 at meron siyang 4 na pakpak. Walang literal na ganun, mga kapatid. Pero ito po ay naglalarawan po ng Macedonian, Greco-Macedonian Empire. Ito yung Grecian Empire ni Alexander the Great, mga kapatid. At alam natin sa kasaysayan, kung atin pong titingnan dito, namatay po si Daniel at the age of 32, 33, mga kapatid. Ayun po, ang sakit niya, may sabi lang, fever lang. Hindi naman sakit yung fever. Ang fever po, ang lagnat po ay, sintomas lang yan. Mayroong underlining sakit yun, mga kapatid. Yung nalagnatin, bakit nilalagnat? Symptoms lang yan. Kaya alamin kung ano pong sakit, mga kapatid. Four heads and dominion was given to it. Pangatlo na yan. Alexander the Great, mga kapatid, ang kanyang imperyo. Pagdating po sa 7, ito na yung Roman Empire, mga kapatid. After this, I saw, iba-ibang panahon yun. Alam natin, iba-ibang panahon. After this, I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful. Ito yung, dito ay nagano si Daniel. Dito interesado si Daniel. Kakaiba ito. Kakaiba itong hayop na ito. Fourth beast, pangapat, dreadful. Tapos, terrible, terribly, and strong exceedingly. And it had iron, great iron teeth. Pero mo, ang ngipin ay bakal. O kakaiba nga. It devoured and break in pieces and stamped the residue with the pit of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Pero mo, itong ni Daniel, nagtaka anong klaseng hayop ito? 10 ang sungay, pero mo, ang ngipin ay bakal, at napakalakas ito, sabi niya. Kaya ito, dito siya interesado. Ano ba ito? Kasi maging interesado din tayo. Dito tayo, naabutan. Nakakala ng mundo, mga kapatid, namatay na ito. Hindi po namatay. Kung nag-Bible study na tayo nito, mga kapatid. Itong imperyo na to never died. Sinabi ng istorya, the fall of the Roman Empire, hindi siya na-fall talaga. Ang kanyang katanyagan lang, kasi nahati po siya. While the Western Empire ay wala sa aksyon, mga kapatid. Ang Orthodox, nung panahon ni Constantine the Great, mga kapatid, yung Eastern Empire, the 2 legs, mga kapatid, East and West, nagpatuloy maging sa ecclesiastical side, nagpapatuloy siya, mga kapatid. Hindi siya namatay. At nagbibigay yun ng kalakasan, mga kapatid. Paul, saan ka makita ng Paul, mga kapatid? 497 AD raw, the fall of the Roman Empire. Paano siya nagiging Paul? Samantalang 12th century, mga kapatid, ay malakas na malakas siya. Nakarating siya sa Senate po. Kanyang katanyagan. And he dethroned 3 kings. Roman Empire yun. Roman Empire yun. Kailang nagpapalit siya ng balat. Nagpapalit siya ng balat. Sa atin, hindi siya makalusot. Magpalit pa siya mukha. Magpalit pa siya ng purma. Siya pa rin yun, mga kapatid. Ito pa nga, hindi magkakamali si Daniel. Para hindi tayo magkamali.
8, I consider the horns. Oh, 10 yun, 10 sungay. And behold, there came up among them, ano sama? Horns speaks of power yan. Horn speaks of power. Pero may lumitaw na kakaiba. Little horn. Maliit lang siya, mga kapatid, na sungay. Pero sa horn, makapangyarihan din. Before whom, there were 3 of the first horns. Maliit siya, pero may nauna na sa kanya, mga kapatid. Plucked up by the roots. Talagang binunot niya. Sa ano yung roots sa Tagalog? Ugat. Binunot ang ugat. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. Mga kapatid. Alam natin yung application na yun, mga kapatid, centuries apart, 1 century, 1073 AD, mga kapatid, King Henry IV ay tinanggal sa pwesto ni Pope Gregory VII. Ang sinabi lang ni King Henry po, no Pope but a false monk. A century later, mga kapatid, 1190 AD, ay si Frederick, Italy. Yung na ay Germany. So Italy, mga kapatid, Frederick Barbosa. Ang kanyang kalaban si Alexander III. Hindi ko pa nakita ko yung, kalimutan ko lagi yung atraso nitong haring ito. Mga kapatid, tinanggalan niya. Sa France po, si Philip Augustus, tinanggal ni Innocent III. Case ay ayaw ng Diyos daw idiborsyo ang kanyang asawa. Diniborsyo niya, tinanggal. Itong mga haring ito, mga kapatid, nagmamakaawa yan. Nabaligtad na, mga kapatid. Nagmamakaawa yan. Alam niyo mo, kailan tinawag ang church, ang Roman Empire na holy? 800 AD, mga kapatid. Noong inaugurate si Charlemagne o Charles Augustus, December 25, 800, mga kapatid. Tinawag nilang Holy Roman Empire by isang pope na yun. Innocent yata yun, mga kapatid. Ginawa nila yun, mga kapatid. Ginawang Holy Roman Empire. Pero way back, sa first century, mga kapatid, tinawag na nila unti-unti na Catholic. Na Catholic yung yung panampalataya, yung church noon, mga kapatid, yung church. Kasi, para makita natin po, ito ay secular, pero kaya niyang magpalit ng ecclesiastical. Nagpapalit siya ng kulay, parang siya unyango. Nagpapalit siya, para matindihan natin. Nagpapalit siya. Ngayon, hindi na siya magpapalit sa atin, kasi talagang lantad na lantad siya. Itong church na to. Dalawang little horn yan, mga kapatid. Pero, pagdating po kasi rito sa, sabi ni Daniel sa 9, Daniel 7:9, I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit. Ito na, mga kapatid. Ito na yung millennium, tapos eternity na yung mga kapatid. Yun. Whose garment was white as snow, and the hair of the head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. Ito na yung ng transition, mga kapatid. Kinuha na ng Diyos ang panahon ng tao, pamagitan po ng panahon ng imperyo hanggang sa ating panahon, mga kapatid, ay uupo na po ang kingdom ng Diyos makalangit na ilalagay dito. Yun ang sinasabi na till the thrones, mga kapatid. Yun. A fire stream showed and came forth
from before him, thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. So, ito yung katapusan na sinabi na kapamalaan ng tao. Oh, I beheld, then because of the voice of the great words which the horn spake, which the horn, singular, I beheld even till the beast was slain. Oh, may beast na isa, singular, beast was slain. Anong huling beast ba? Anong huling beast ba? Ang tinutukoy, the last beast, the fourth beast, was slain, and his body destroyed and given to the burning flame. So, sabi ko kanina, dalawa pong beast mga kapatid, na beast na tao at beast na system. Kasama na rito yung sistema, kasama na rin yung tao mga kapatid doon. As concerning the rest of the beast, they had their dominion, ayun, yung first, second, third, fourth, mga kapatid, taken away. Tinanggal na sa kanila. Sino na tatanggal? Panginoong Diyos. Yet their lives were prolonged for a season and time. So makanya-kanyang panahon, mga kapatid. Ang Babylon Empire, makanya-kanyang panahon, 70 years, sabi ni Jeremiah, then the Middle Persian Empire, and then after that, the Grecian Empire, then after that, the last is the Roman Empire. Na hanggang ngayon, buhay na buhay pa siya. Kaya lang, hindi makikita ng tao, ayaw maniwala yung tao, kahit masabi tayong totoo, na Roman Empire yan. Roman Empire yan. Maraming kinata yan. Maraming kinata yan. Oh. Yung upuan ni Caesar, yan din ngayon nandoon, upuan niya yan. Oh. Yung seat, yung authority, mga kapatid, yun din. Huwag kayong magkamali. Huwag kayong magkamali. Ang tao, huwag magkamali. Meron napakita rito mga kapatid, ginawang tipo kasi itong sa 8, 9, another horn. Ito produkto na sa panahon sa Grecian Empire. Isang horn to. Pero, ang kanyang gawa mga kapatid ay pinakita rito upang maging typology po sa darating na hayop mga kapatid. Ito yung magdating basahin lang. Dito na tayo sa 8:8. Therefore, the he-goat waxed great, very great. Si ano yun? Alexander po yun. And when he was strong, the great horn was broken. Sa kanyang katayagan, no? Alexander died at the age of 23. June 323 BC, mga kapatid. Ang kanyang nasakit po ay lagnat lang. Nilagnat siguro yun. Ano kayang nakadapo sa kanya? Baka malaria o ano man. For it came up for notable ones. Ito yung 4 generals ni Alexander the Great, mga kapatid. Ay isa doon sa Egypt, yung isa dito sa Syria, yung isa ay dito sa yung meron siyang mga lugar na nakasign, yung ito si Macedonia, ay isa si Cassander doon sa Egypt, Ptolemy 1, Soter sa pangatlo sa Asia Minor, sa Thrace, Asia Minor, sila si Marcos Nicator. Okay. Ang fourth po ay sa Syria, Seleucides Nicator pala. Asia po, sila si Marcos. Yun. Nahati po. So, Macedonia, yun ang Greece ngayon, Egypt, tapos Asia Minor, tapos Syria. Yun po, ang 4 generals mga kapatid ni Alexander. Pero, saan to galing si
Antiochus Epiphanes. Galing po yan sa Syria, mga kapatid siya. Syria. Oh. Antiochus. Sa aking history, si Antiochus Epiphanes. Sana ba yun? Ito ang aking footnote. The little horn here is a prophecy fulfilled in Antiochus Epiphanes, BC 175, who profaned the temple and terribly persecuted the Jews. He is not to be confounded with the little horn in Daniel 7, who is yet to come, and who will dominate the earth during the Great Tribulation. The beast, Daniel 7:8, Revelation 19:20 notes the Great Tribulation. But Antiochus is a remarkable type of the beast. Remarkable type of the beast, mga kapatid. Ano bang ginawa ng Antiochus Epiphanes? Dito po, makikita natin. Sabi po rito, dito tayo sa Daniel 8:9, therefore, the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, for it came up four notable ones toward the four winds of heaven. And out of one of them came forth a little horn, one of them, which waxed exceeding great, and toward the south, towards Egypt, south yun, and toward the east. Yun na yung lugar ng sa east po, kasama na yun ang Asia, mga kapatid yun. Sa Egypt, sa Tulibi, sa Asia, sila si Marcos, sa Syria ay mga Seleucids. Nikato, Seleucids, Nikato. Yung mga lahi po yun ng mga hari. And toward the pleasant land. Yung si Syria, malapit lang yung Syria sa pleasant land. And it was great even to the host of heaven. Pag sinabi host of heaven ay ano yan, importance yan, worldly importance yan. Sinabi ko na sa iyo. Ano yan, hindi yan literal. No? Yan, ibig sabihin ay would event yan, mga kapatid. And it cast down of the host and of the stars to the ground, mga symbolism upon them. Yea, he magnified himself even to the prince of the host. And by him, the daily sacrifice was taken away. Ito na, pumasok doon sa templo. Anong templo po, mga kapatid? Sa panahon nito, yung Zerubbabel's temple yan, second temple na yan, mga kapatid. And the place of his sanctuary was cast down. Yun na yun. Itong si Antiochus Epiphanes, naghain to ng baboy. Naghain ng baboy sa templo. Bawal na bawal ang mga Hudiyan. Bawal sa Diyos yan. Ito yung ginawa niya, mga kapatid. So, dito na tayo sa yung ginawa nito ni yung little horn na 8-9. Dito sa 19. 8-19. Yun. Wala. And I said, behold, I will make thee know what shall be in the last end of the nation. Sabi ni Gabriel kay Daniel, for at the time appointed, the end shall be. At the time appointed, the end shall be. The ram which thou sawest, having two horns, the ram, the ram is a male sheep yan. Having two horns, are the kings of Media and Persia. Ito na yun, si Darius at si Cyrus, mga kapatid. And the ram goat is the king of Grecia, Alexander the Great. And the great horn that is between his eyes is the first king. Yun, sa Grecia, mga kapatid.
Alexander yun. Now, that being broken, whereas four stood up for it, 4 kingdoms. Na nawala si Alexander the Great, nagkaroon ng civil war, naghati-hati sila, yung 4 kings, mga kapatid. Yung binasa ko kanina, Egypt, Syria, Asia, at saka yung ano yung isa, nabanggit ko kanina, Syria. Macedonia, Egypt, Asia, and Syria. 4 na hari. Naghati-hati sila ng kingdom. Ito, sa Syria, dito lumabas yung Little Horn. Yung Little Horn na si Antiochus Epiphanes. (21) 22. Now that being broken, whereas for good stood up for it, 4 kingdoms stand up out of the nation, but not in his power. So hindi tulad ng Grecian Empire ni Alexander, hindi ganun kalakas, katanyag. And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the pool, a king of first countenance. Itong description, mga kapatid. A king of fierce countenance. Pag fierce countenance ay talagang nakakatakot ang mukha. Pero hindi ako naniwala na si Antiochus ay pangit yan. Ha? Hindi, magandang lalaki yan si Antiochus Epiphanes. Royal blood yan, mga kapatid. Pero, ibig sabihin nakakatakot ang description sa kanya. Matapang masyado. And understanding dark sentences says, stand up. And his power shall be mighty, but not by his own power. And he shall destroy wonderfully, and shall prosper. Prosper. Managumpay. And practice. Yung practice yan, ay ibig sabihin yan ay perform and accomplish. Ma-accomplish siya. And shall destroy the mighty and the holy people. Ginawa po yan, mga kapatid, Antiochus Epiphanes. Tandaan natin, ha? Ito ay typologist po siya ng Little Horn ng una. And to his policy also he shall cause crop to prosper in his hand. Yung crop. Yung pag sinabing crop ay katusuan, mga kapatid, ha? Katusuan. Bakit katusuan? And he shall magnify himself in his heart. Magmalaki siya, mga kapatid, sa kanyang puso. And by peace shall destroy many. Mga kapatid, sa istorya po, wala tayong makita, mga kapatid, na ginamit ni Antiochus Epiphanes ang kapayapaan upang mandaya. Wala po. Bakit nilagay yan ni Daniel? Kasi siya po ay tayo, mga kapatid, sa darating po na darating na hayop. O, isang nilalang, mga kapatid. O, isang tawag dito, taong isang entity, mga kapatid, na kakaiba po. He shall also stand up against the princess or prince of princes, but he shall be broken without hand. See? He shall be broken without hand. Pagkatapos makita, no, tinan mo ang ginawa nila dyan. And the visions of the evening and the morning. Okay, Brother Lord. And my peace shall destroy me. Sa sinala na history, mga kapatid, wala po tayong marisal sa mga bansa po na si Antiochus Epiphanes ay gumamit ng kamayapaan upang
lang. May na. Di siya gumamit po ng kapayapaan o panayain yung mga tao mga kapatid. No, para kanino to? Yan ay lusutan, tipuliya po yan, mga kapatid, sa dating naayok. Wala na po siya, hindi ako sumapalis, tumaan na. Pero mayroon tayong hinintay po na ayok. Ayok sa huling panahon na hindi po marirecognize ang hayop na yan without scripture, mga kapatid. Without Bible support. Mamisyal. Kaya ang mga tao po o yung mga aral na takot marahil ay kasi in the olden times, napakalakas niyan. Mayroon siyang military arm na kunyari ay makabanal, pero kikitil ang buhay, mga kapatid. Ang tutukoy po yung mga Jesuits, mga Jesuita, mga kapatid. Mga banal yun, mga pare yun, mga kapatid. Bumabata yun ng mga tao na sa gabal po sa kanilang mga plano, mga kapatid. Hanggang ngayon po, yun rin po ang ginagamit hanggang ngayon. Hindi pa nagbabago yan. Sila po yung mga assassination, mga kapatid. Sila po yung matitindi mga tao yan. Kaya maraming takot yan ng mga sikat ng mga aral. Oo. Maraming takot yan. Yung nagpapatay kay Lincoln, Presidente ng Amerika yun. Ayaw sila yung nagpapatay noon. Dahil sa gawin si Lincoln sa kanyang mga plano, mga kapatid. So ito yun, gagamitin ng taong to ang kapayapaan upang madaya ang buong mundo. So pumalikin natin, paano nangyari yun, mga kapatid? Paano nangyari yun? Yan ang sinabi ni Daniel, pamaintindihan natin. So, yung legal law na yun, siyang gaganap sa 7-9 o 7-8 ng Daniel, siyang gaganap, pero pinakita kung itong 8-9, pinakita kung gaano katuso ito, gaano ka makita natin gaano kasama itong taong to, mga kapatid. Ito to si Daniel na, para makita natin Daniel na para makita natin saan siya nagaling. Dahil si Antiochus Epiphanes ay galing ng Syria. Pinugto po siya ng isang general doon sa mga Seleucids. Kaya Seleucids, mga Seleucids, si Antiochus Epiphanes, dahil ang mga Seleucids yan sa Syria. Isang hari po ni Alexander po yun. Manawa na siya, ayun. Yun na yun. Dito tayo. Verse 26 ng 9, Daniel. And after 3 weeks, 3 is 60 plus 2, 62 weeks. Shall Messiah be cut off? Shall Messiah be cut off? Ibig sabihin, papatayin ang Messiah. Si Messiah be cut off? But not for himself, hindi sa kanyang sarili. Why? Para sa kaligtasan ng mga tao yun, mga kapatid. And the people of the prince, may ito ko the prince, that shall come, shall destroy the city. The people of the prince, sabi, Messiah, ang mga tao ng Messiah, o ang mga alaga ng Messiah ay pupunta sa syudad ng Jerusalem. Wala naman ganun. Mali po na ulama yun. Hindi kailanman ang Messiah, mga kapatid, ay paninira po. Hindi po. Hindi.
Hindi yan prince na si Messiah. Ha? Sabi po, pwede magbasa natin. And after 2 weeks, shall Messiah be cut off. Patay ang Messiah. But not for himself. And the people of the prince, hindi po prince siya si Messiah. Mga kapatid, ibang tao yan. Ibang lugar yan, ibang pinanggalingan. Ibang produkto yan. That shall come, shall destroy the city and the sanctuary. Yun. Temple Mount siya, mga kapatid. Shall come, and shall destroy the city and the sanctuary. Jerusalem yun, ha? Yung city and the sanctuary, mga kapatid. Yung Korean Magong po yun. Temple Mount po, yung tungkol yan, mga kapatid. Templo po yan. And the end thereof shall be without blood. Blood means, grabe po yung pagsubok yan. Grabe yung, ang pinupulsin ng blood ay grabing, yung kalamidad, pagsubok. Kapag may blood na, grabe na ako makaligtas, mga kapatid. And unto the end of the war, desolation shall determine. So, talaga, may prince that shall come. Hindi ko yung prince na Messiah, kasi hindi maninira yung Messiah, mga kapatid. Hindi maninira. Mali po yung araw na yun ng yung prince niyan ay yung Messiah. His people will not come to destroy. Ha? 27. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Hindi po si Kristo po yan ang he. Hindi po yan si Kristo ang he. Will confirm the covenant with many for 1 week. 1 week of 7 years. So, ang mananakasulatan, mga kapatid, ay nagpatotoo na may 1 week na natira. Una dito, mga kapatid, 62. Una saan yung 7? Dito yung sa 55. Ang binanggit ito. Sa verse 25, know therefore and understand that from going forth of the commandment to destroy Nehemiah 445 BC, and to build Jerusalem unto the Messiah prince shall be 7 weeks. Ito yung time, mga kapatid yun. Dito na papasok ko yung 70 weeks of Daniel. Pero hindi yan ang topic natin. Nadadaanan na natin. 70 weeks of Daniel, mga kapatid. So, 7 plus 62 equals 69. Nagbanggit ba ng gunak dyan? Ipipilit na mga rabbis na walang binanggit na gunak dyan. Dahil ipipilit nila ng first 3 na peace ay nagamit na ni Kristo noong unang kanyang kamatayan. At ang natira po, sana naalala niyo muli, kasi panahon, importante po ito, importante. Ang naiwan na lang ay 3 na peace. Ibig sabihin, tapos na tayo sa unang 3 na peace. Hindi po totoo yun, walang binanggit dyan. Ang naiwan po ay buong 7. Buong 7. First 3 na peace, at second 3 na peace, and tribulation po, yun. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Sinong higyan? Yung pinuportray po ni Daniel, mga kapatid, na horn, mga kapatid, ng horn. Yung little horn, that's Daniel 7:8. Yung little horn na yan, nakakaibang horn. Ha? Horn, power rin po yun. Ha? Nanggaling po siya sa 10 horns. Lumabas po siya. At maging makapangyarihan, mga kapatid. Yun ang tinutukoy doon. Kaya sa kanyang pagkakuha ng kapangyarihan, mga kapatid, siya ay mag-confirming ng covenant with many, the whole world, lalo sa Middle East, mga kapatid doon. For 1 week. Walang malay ang mundo na ang covenant na yun ay 7 taon lang yun, mga kapatid. Sino nakangalam? Yung mga banal, yung anong kapayagan na ang nasasakupan doon ng
kasunduan na yun ay isang linggo or 7 years mga kapatid yun. Tayo lang nakaalam nun. Dahil pagka nagtimpo sa kalahati niyan, nakita, masabi, and in the midst of the week, so mag-miss na mga kapatid, makakain yung 0 na fish. Verse 3 and 1 na fish. And in the midst of the week, yun, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. So may kaganapan mga kapatid ito. Ipatigil niya mga kapatid. Nakita nyo na may templo na. Ha? Kasi ang mga Hudyo po ay mag-aalay po doon sa Temple Mount. At mayroong templo na mga kapatid. Ay bigyan ng hibito, yung press na yan, yung tao na yan, yung makapangyarihan na yan, na huwag na kayo maghandog. Siya na upo doon sa templo mga kapatid yan. Will cause the sacrifice and the oblation, yung paghahandog ng mga Hudyo sa evening time nila mga kapatid. Morning, evening time ay oblation tawag doon. And for this overspreading of abominations, he shall make it desolate. So makita natin na mayroong na-involve dito na panahon. 7-year period or 7 years. Pweste na kasi sisirain na rin na yan mga kapatid. Yan. Yun ang yung hul na yan mga kapatid. Sisirain niya yung usapan. Dahil resulta ito mga kapatid. Ngayon ay Desikaraya 12 war. Alam natin may susunod na war dyan. Anong war na yun? Yung Ezekiel 38-39. Hindi tatagal ang tulad ng ano yun eh. Natulad kayo sa Sikaraya. Bakit? Kasi ang kalaban ng kalikasan. Pasahin natin susunod yun. Ang Diyos mismo ang kanilang kalaban. O, kapag ang Diyos nagpahula ng 15 kilos ng niebe mula sa langit, kahit ilan pang ipapalipad mo yan na tawag dito, na jet fighter, mga tangke, wawasakin yan, torrential rain, ay sa undoy, lulutang sila. Undoy lang yun, lulutang sila mga kapatid. Mananalo ka ba sa Diyos? Hindi siya mananalo. Kaya hindi magtatagal ang gira na yun. Kaya, ang mayari, isira itong hina yan. Sino ba yung hina ito tukoy? Yung maliit na, yung little horn na yan eh. Yung identify natin, yung little horn na yan. Para hindi tayo magkakamali. Yung little horn, identify natin. Saan natin? Kailangan mag-identify, opo. Kasi makikita pa natin siya eh. Makikita pa natin siya. Bakit makikita pa natin siya? Kasi sabi po ni Pablo rito, may palatandaan yun sa Thessalonians. Dito sa, punta tayo sa Thessalonians. Makikita pa natin bago tayo lilipan. Patungong presensya ng Panginoong Diyos ay makikita pa natin. Ayun. Sabi nito, sa 2 Thessalonians tayo, chapter 2. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him. The coming, dalawa ito no? And by our gathering together unto Him. Rapture po yan, mga kapatid. That you will not so shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as to us, as that the day of Christ, the day of the Lord, yan, mga kapatid, is at hand. Let no man deceive you by any means. For that day shall not come, except there come a falling away first. Sinabi ko na yung falling away first,
Yun ang palahayag ng ang Vatican, ay yung tao na yan, yung literal na yan, nasabi niya, do not cling to the rigid certainties of the faith, sabi niya. Ano ba ibig sabihin? Ano yun eh? Pangumuso yun eh. Para sinasabi yun, sa colloquial na magsalita, huwag kayong maniwala sa mga katotohanan na yan. Do not cling to the rigid certainties of the faith. Huwag kayong maniwala sa mga katotohanan na yan. Sundin niyo ako. Climate change. Sundin niyo ako. Yun. Daming susunod sa kanya. There'll come a falling away first. Doon ko talaga nilagay yan. Kung sinabi niyan, dito ko ilagay. Tapos na ilang mga tao na yun. Ilang tao na naglipas nung sinabi niya yun. Falling away. Kaya makikita natin ang mga evangelicals, makikita natin mga fundamental churches, kapiling niya, kasama niya, kukuhanan niya, kasama na niya, mga kapatid. Ito yung mga kasama sa world. Ano yung world? World Alliance of Religions for Peace. Hindi na World Council of Churches, wala na yun, obsolete na yun. Hindi na kumikilo sila. Pwede warp na. World Alliance of Religions for Peace. Ito na yun, ang kumikilo. Kasama na sila. Ito yung nagpapatupad ng MARP. Ito yung nagpapatupad ng bakuna. Sila na yun, mga kapatid. Sila na yun. Kaya makikita natin, bakit yung dati magkasama natin, bakit wala sila talaga? Wala na. Kapag natulukan yan, wala na yan. Nababago ng kaisipan yan. Oo. Nababago ng DNA yan. Kaya nga, RNA yun. RNA vaccine yun eh. Nababago na lahat, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, ulitin ko yung mag-ingat tayo sa pneumonia vaccine na yan. May nakonsulta sa akin. Sabi ko, huwag tayong magtiwala dyan. Kasi nanotechnology rin yan. Nanotechnology rin yan. Yung pneumonia. Kanya, para lang makumbinsi ka. Kasi kapag nagpa-injection ka, 4,000 ang isang toro. Ngayon, walang bayad. So, ang dami raw sa Bisaya, nagpapaturo. Para hindi man pneumonia, mga kapatid. Kaya mo, magregasa lang yan, mga kapatid. Kawawa pa naman yung inilang bata yan, kasama na matatanda. Kunyari, may pneumonia outbreak. Alam natin, di population na kanilang pakay. Kaya yun ang mangyari. Wisdom. Ginagamit nila sa COVID yan, gagamit tinulian sa mga outbreak namin lang. And that man of sin, be revealed. Yun na, reveal na sa atin. Hindi naman kailang i-reveal pa eh. Wala na siyang mukha, wala na siyang... Itatanggol ng AI. Pope Francis has not said to not cling to the rigid of the faith. Itatanggol. Ito kayo nga lang ito eh, no? All that is good God, all that is worship, all that He has God seated in the temple of God, showing Himself that He is God. Ito ay sa kalahati na ito, kapatid na. Hindi na po natin magkikita yan. Magkikita yan yung maiiwan ito. O sana ay makita nila kung ano ba silang kabayagan na yung ating pag-usapan. Accept daw sana. Yan. Ano ba rito? Accept daw, accept. Ano ba? Dito. Slowly. Opposite, kalahati na yun. Bakit siya ay uunahan niya, mga kapatid, ang Misaya pag-upuroon? Yun na yun. Sa kalingitaan, magagalit siya. Bakit niya huwag siya magagalit? Bakit siya magagalit sa kanyang peace initiative doon? Sa Daniel 9:26, sabi niya, Cabinet will be for 1 week. Bakit siya magagalit? PNEU. Dahil sa ministry yan, 144,000, 2 province, 144,000,
Adyo sa Sementandes, magagalit yan, magagalit siya. Kasi itutubos ang kasamaan, ang paho ng Babylon na sinabi ng Bibuli. Wala naman tayong mababasa ng mga contradictions. Wala tayong mababasa. Babylon ang ginamit. No? Babylon ang ginamit. So, yung he shall come forth the covenant to be for 108, mauso katusuan yan. Ha? Yung sasabihin niya, ano bang laman ng kanyang sasabihin? Sinabi na dito niya sa Thessalonians, no? Sa 1 Thessalonians chapter 5. Yun na yun. Kaya magagalit siya ng tulong. Sirain niya ang covenant. Uupuan niya yun. From Vatican, uupo na siya doon sa Jerusalem. Uupo siya. Yun ang sabi ni Pablo. Hindi na makikita na. Ngayon makikita natin dito sa banal na kasulatan. Pero sa aktual sa literal, hindi na po makita ng mga banal. Or kung maiwan ka, kita mo. Huwag kayong maglingkod. Makikita naman sa body language na hindi ka naglingkod. Makikita niyo yan. Tiyak yun. Body language, makikita yan, hindi ka naglingkod. Makikita niyo yan. Sana sa panahon na yan, ay nasa isip, marating pa sa isip mo, yun, napag-aral namin ito. Yung sayang nila ako, naniwala. Naniwala na ako. Pero hindi ako. Hindi ako naglilingkod. Nagpatuloy ako ng sindi na kandila. Nagpatuloy ako ng kalanyawan sa mundo. Nagpatuloy ako kung ano-ano para sa aking katawan. Yun. 5 First Thessalonians 5. But of the times and the seasons. Sabi ni Pablo, but of the times and the seasons, brethren, you have known it that I write unto you. Sana ganun din. Ibig sabihin, yung ating inaralan na hindi nawala mga kapatid kapag nagtisyon tayo, na nagtili sa isip natin, hindi na kailangan, dahil unang panahon, kailangan susulat pa. Ngayon, internet na tayo. Oo. Na hindi na kayo magtatanong, klaro na. But of the times and the seasons, ito na yun, brethren. Ito na yun. You have known it that I write unto you. Paano pa tayo gawain? Ito. Sabi ni Pablo, dahil iba naman ang mode ng komunikasyon nung muna, mahina. Nasulat si Pablo, padala sa mga kakilala, sa barko, upang mabasa ng mga kabatiran. For yourselves know perfectly, sabi ni Pablo, alam nyo ang totoo, talagang alam nyo, dahil sinabi ni Pablo, pangaral ni Pablo, kapag siya na sa lugar, mula hapon ng ating gabi, ang kanyang pangaral, bigay ng warning, bigay ng aral, para hindi makalimutan. Yun ang ginagawa natin, dahil ang ginagawa natin, tuwing linggo lang. Pero bastante na po ito, na sa atin kung maniwala tayo, or sumasampalataya tayo, or hindi tayo maglilingkod. That the day of the Lord shall come as a thief in the night. For when, bakit thief in the night? They will be caught in surprise, mga kapatid. Sino? Hindi, yung mga tao sa mundo. Hindi po yung mga banal. Hindi po yung bride, hindi po. Mga tao sa mundo. They will caught by surprise. Why? For not believing. Kahit araw-araw, oras-oras ay masyadong medyo mainit, marugtong paglilingkod. Labas dito, labas doon, sa kalang kapilya. Wala namang alam yan. May isang kasama natin yan ano raw, nagtanong sa akin, minsan dapat i-share ni Roam yan. Share ito na ito, gusto raw niya, kasi sa kanila wala doon. Nagtanong sa akin. Sino raw? Kuya Ray. Kaya sa Roam na doon, paipaluan na doon. Wala daw. Walang gano'n sa kanila.
lang yan, may uti-ikot lang sa kanila, mga kapatid. For Ano ba yun? wellness and safety, Ano? ito yung Ano lang? mensahe Iglesia ni Cristo ng na. Little Horneto ng babagsik. Ano ba? Pinado na yun eh. Peace and safety na. Kapayapaan na at kasiguruhan na. Kasi yun ang kanyang sinabi doon sa kabila at sa mundo. Mga kapatid, kami pipirman mga dignitaries, o ito na, o mga heads of state, pirman kayo, o dito. Wala na, safety na tayo, safety na, peace na tayo. Mag-ano ng mundo, magbunyi ang mundo. O, wag ka. Then sabi ni Pablo, then sudden destruction cometh ang devil. Bigla ano? Sudden. Yun nga mga kapatid, no? Paano destruction? As prevail upon a woman with child and we shall escape. Ibig sabihin mga kapatid, kapag nag-labor yung babae, tiyak mga anak yun. Ha? Mga anak yun, ito na yun. Ha? Yung kanyang galit, yung kanyang inis, yung kanyang anong iba pang adjective. Ibubuhos niya mga kapatid ito. Specifically, mabiga yung mga tao. Ito, persecution na to. Persecution yan. Kung nangyari noong 12th century, mga kapatid, na mayroong inquisition, ito rin gagawin na, daming patay ito. Makita natin sa Book of Revelation. Ha? Daming patay. Oo, daming patay. Kapag hindi, kasabihin niya, hindi kayo nawala, pugot ulo. Ayaw sa amin, pugot ulo. Yun, ganun kasi po yung mga kapatid. Kasi ito makikita sa Biblia, mayroong mga taong manindigan, lalo na yung police virgins. Manindigan po yun. Lalo na yung mga Jews in this person, manindigan sila. Ito. When we shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. Kasi paano naman ay hindi maano yung tao madaya kasi ginamit kapayapaan. Inisyatibo ng mapasarap mo pa naman yan. Walang ng Diyos yan, sugo ng Diyos yan. Maniwala yung mga tao. Sugo ng Diyos yan eh. Huwag kayo maniwala dyan kasi nakapupisiya na yan. Kunti lang nakakaalam yan. Kukunti lang. Ilang porsyento sa mundo lang nakakaalam. Isa na ron si Kea sa kasi Hiron. Ayaw ko kung may manindigan ba na malaki yung porsyento. Ayaw ko kung mayroong 20% manindigan sa 20% na yan. Mga kapatid. Yun ang mangyari, mga kapatid. Pinag-usapan natin itong Little Horn. Pinag-usapan natin, mga kapatid, yung hayop. So, atin pong i-clarify yung hayop na sistema. Kasi nabanggit na doon yan, ni Daniel. Yung hayop na sistema ay 10 ang sungay. 10 ang sungay niya. Na mayroong lumitaw na maliit na sungay na mas mataba pa at malakas, mga kapatid. At mayroong isang tao, wala gagawin yun nga yun, Little Horn, mga kapatid. At bakit? Dapat malaman natin kung hindi tayo magkamali. Magsasabi tayo sa ating mga sa buhay, yun na yun, wag na wag. Huwag ko may mga kausap ako mga sa buhay, ang sinasabi ko lang, abang may panahon pa, lumawas na kayo dyan. Ano gagawin namin? Lumawas kami. Nasa bahay na kayo. Huwag kayo magsimba-simba dyan. Pagpasa kayo na may Bible. May tsansya pa kayo dyan, see? May tsansya kayo na 90% malikas. Kasi ayaw ng Diyos ng idolatry. Ganit ang panahon Diyos sa idolatry. Kung anong panahon pa hindi ka na kasama sa idolatry, maaari pa. Dahil sa Diyos ay God is a God of mercy, mga kapatid. Yun ang sasabihin natin sa ating mga sabuhay, kapatid. Bakit? Nasa kanila, kung maniwala sa hindi.
Ha? Kasi, wala nang panahon na ano ngayon na, Bakit sabi may lang tayo, magagobotol nasa kung di masama tayo mo. pumunta ng clinic? Lumabas na kayo dyan. Kasi may operasyon dyan. Yun na lang, wala tayong ibang masabi, mga kapatid. So, we will identify the beast. Yung the beast man, yung best man sa kasal yun eh. Yung beast man, at saka yung beast system, mga kapatid. Upang walang kuwala. Kasi mukhang tatabunan ng mga digitaris, ng mga ano ng reliyon, mga tawag dito, mga leader ng reliyon, ang kanyang karakter. Hindi, sa atin, hindi po. Simubuan ko natin. Siya tatabunan. Sa atin kami ay identifying the beast. So wala namang oras, this time. Kasi mamaya mapuputo naman yan. Nakilang Diyos sa mga banal, punin ka pa mo, pagpalaan mo doon ang mga anak. Bigay ka ng Lord ng patuloy na kalakasan spiritual. Patuloy, Lord, na mag-supply sa aming mga pangailangan ng kailangan Diyos. Alam namin na hindi po mo kami gugutumin. Alam namin na hindi po kami paubayaan o naman kami naghintay. Punin ka na lang sa tayong pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya, Lord, sa mga may karamdaman, Panginoon, ay patuloy ka mapagaling sa anak ni Baruli, Mr. Dida, o kay Ichak, Lord, na maroon ding, sa paa, tatanggalin yata yung kuko sa ingrown sa Lunes. Bukas, Panginoon, ingatan mo lahat na kilang Diyos. Si Aiser, lahat yun, kami lahat, Lord, nasa iglesia, Panginoon, Willie, lahat, Lord. Dalangin namin ang iyong pong kagalingan sa pangalan ni Jesus. Amen.